Ay, yung anak mo muna. Anak mo muna. Pwede mo hagin. Ilagay mo dun. Ika mo dito, Jen. Kaya ano kay Sir? Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. Hallelujah. Welcome po sa Father's House Christian Center. Sa mga likod na yun, kayo po welcome. At tayo awit sa Panginoon. Masuglang awitin. Hallelujah. Lord, testing, sound, check, test 1. Hello, 1, 2, sound. Sound, check, test, hello, 1, 2. Sound, low, 1, 2, sound, check. Sound, 1, 2, check, testing, hello, 1. Sound, check. Testing, hello, 1, 2. Sound, check. Test, 1. Sound, 1, 2, check. Testing, hello. Hello. Amen. Hallelujah. Praise God. Tayo papasimula sa gawain ng Panginoon. Awit tayo sa Diyos. Ang silang awitin. Katulad ng mga agila. Tayo lilipad. Hallelujah. Minsan pa, panapakan namin gawin natin sa Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You are the Almighty and all knowing. We welcome you all. Yes. Tulad ng agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mapapagpag. Tayo'y magkaya ng buhay kasi
damlo ay tutukin na. Halika na, humayo na. Halika na, halika na. Humayo na. Yes! Ipakaya, tagumpay na. Halika na, magdala. Magbigay ka ng dasal sa presensya niya. Ito ang panahon, hallelujah! Ito ang panahon, pinagusto ang matatag. Glory to God! Ito ang panahon na magbabalik loob sa kanya. Sama-sama na mag-apoy sa ngalan niya. Ako ang damlo ay tutukin na. Halika na, humayo na. Halika na, halika na. Humayo na, humayo na. Ipakaya, tagumpay na. Halika na, halika na. Magdala, magdala. Magbigay ka ng dasal sa buwan na nasaan. Halika na, humayo na. Halika na. Humayo na. Kaya mo lahat ay mas tayo. Ipakaya, tagumpay na. Halika na. Magdala. Magbigay ka ng dasal sa presensya niya. Mahal na mahal nila, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Yes, O Lord. Lord God, mahal kita, Panginoon. Kailanman kita magbabalik. Pagkat sa piling mo'y langit. Mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay,
lumamang Diyos nagpapakumbagay. O Diyos, kami patawarin sa aming salay, sa pagkakabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Diyos mo, nagsusubaho, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghaling ka sa aming buhay. Sa pangkat Panginoon, nagsusubaho, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghaling ka sa aming buhay. Pag-isahin mo, Diyos, pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghaling ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghaling ka sa aming buhay. Jesus, maghaling ka, O Diyos. Jesus, maghaling ka sa aming buhay. For the last time, Jesus, maghaling ka sa aming buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon natin at ang lupa. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Almighty God and all-knowing purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Hallelujah. Para sa aming announcement, meron po tayong panalangin araw-araw, ating morning devotion, morning prayer from Monday hanggang Sunday, ang ating morning prayer, at meron din po tayong 9 a.m. na Sunday School sa pag-aaral, pagtuturo sa salita ng Panginoon. Darating 10 a.m. ang ating morning worship ng Linggo at 6:30 p.m. ang ating evening worship ng Sunday. At every Wednesday, meron din po tayong gawain ang ating evening service. Same time din ang gabi, 6:30 p.m.
mag-start. Panalangin natin ang nangyayari ngayon sa ating bansa, ang ating Pangulo, sa ating natin mag-pray, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dalangin din natin ang ating mga government officials, ang namumuno sa pamahalaan ng bansang Pilipinas. Dalangin natin kayo sa ang paghayag ng salita ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Pag-pray din natin ang ating Church Leadership International, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jesse Black, Pastor Joe Campbell, at iba pang international leaders natin, Pastor Harold Warner, Pastor Tom Ping, Pastor Richard Luby, Pastor Mark Olson, Pastor Paul Stephens, at sama din natin ipag-pray ang ating national leader, Pastor Boye Esepida, pati na rin ang mga regional leaders, Pastor Frank Benaventura, Pastor Nalo Buctay, Pastor Ernie Hente, Pastor Charlie Carias, Pastor Yezebel, at ang ating Mother Church, Pastor Rico Herrera. Dalangin din natin ang mga fellow Baclaran Daughter Churches, Pastor Gerson Valbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Lisa, Pastor Vincent Saver, Pastor Marceliano, Pastor Bong Canyosa, Pastor June Evichaida, Pastor Samuel Pool, Pastor Jeric Morales, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Chavez, Pastor Despancho, Pastor Larry Duman, kasama din ng may bahay, at ang mga missionary churches all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Israel, Taiwan, Indonesia, Japan, kasama din natin ating mga kapatiran ng Vietnam, at pray din natin ang bayan ng Antipolo, ang ating pastor, kasama na natin panalangin, Pastor Andres Rizena, ang isang bayan, Spiritual Breakthrough, Financial Breakthrough, Salvation, Deliverance, Sola In, kailangan sa Gusali, sa Region Lotte, Transportation Vehicle, sa gawain ng Panginoon ang mga na-mention dito sa unahan, sa Giling sa Speed, ang healing and prayer request kung pinong kagalingan, at kung meron mga kakilala na may mga karamdaman, ilapit na sa Panginoon at ating mga sa buhay sa amin. Dinari ko pray sa mga kilala at maligtas sa katotohanan ng salita ng Diyos. Pag-pray din natin ang darating regional conference next week, ang ating regional conference sa Lucena, 16 to 20, at ang ating susunod na Jubilee Service, February 27, at ang ating malapit na impact team dito sa Palang Tibol, March 21, at sa buwan naman ng Abril, ang ating Harvest of Homecoming, at ang ating International Bible Conference sa buwan ng Mayo. Hallelujah. Sa mga karagdagang pabalita, ang ating pastor ang mabuhulat. Praise God. Ako tayo lumaw sa pagbibigan dahil managlang, pero tayo manalangin. Taas natin ang Panginoon. Palapakan, purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Glory to Jesus. Glory. Hallelujah. You are the Almighty Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, sa gabi ito kami lumalapit sa iyong banal na trono, God, sa iyo kami umaasa. Una sa lahat, dalangin ko po, Panginoon, ang iyong pakikisangkot sa bansa namin. Ang aming palaging hiling, O God, tulungan mo ang bansa namin, Panginoon, ay pagharian ng iyong banal na Espiritu, O God, magpalaya ka, at magligtas ng maraming kaluluwa. Ang mga nakaupo sa kinauukulan ay buksan mo ang puso't isipan, maunawaan nila, O God, ang pagkakilala sa iyo. Ito dalangin namin, Panginoon, ang gawain mo'y pagkalain mo at iyong samahan. Ang mga nabanggit sa unahan, dakilang Diyos, may karamdaman na iyo pong iunat ang iyong mapagparang kamay sa kanilang mga buhay, O God. Lord, ito dalangin namin, Panginoon, kagalingan ay hinihingi namin kay Albert San Pedro, ang imalamo, Panginoon, sa ama ng iyong anak, O God, ang dalangin ko iyo kung pagkalain, O God. Tulungan mo po sila, magkaroon pa ng mahabang buhay na makilala kanila, O dakilang Diyos. Marami po salamat ang aming Mother Church, Pastor Rino Herrera, samahan mo po ang kanyang ministry, maging ang nalalapit na harvest ng kami, at maging ang aming national leader, Pastor Boye Disipita, ay iyo kung pagpalain at samahan ang kanyang pananaw, vision, ay pagyamanin mo pa, Panginoon. Palawakin mo pa ang kanyang ministry, ang ilang kalusugan ng kanyang ilang mag-asawa at ilang Diyos. Ito dalangin namin, Panginoon, o sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Magkamayan po tayo habang tayo umaawit tayo ng isang awitin. The time to be happy is now. Is now. The place to be happy is here.
praise will be happy, so praise God is happy, so come a little back and down. Songs will be happy this now. Praise will be happy is here. And the praise will be happy, so praise God is happy, so come a little back and down. Amen. Praise God. Isang magandang gabi. Minsan pa, hindi tayo nagkamali ng lugar na ating tinalagyan. Okay, so nabanggit na ang tingnan natin mga activities. So, bukas ay Bible Conference ng Lucena. Ipanalangin natin sa Panginoon ang unang talupagsalita, yung ating kamanggagawa, ang ating pastor sa Paliparan, Pastor Marcio Diano. Okay, so ipanalangin natin na samahan siya at gamitin siya ng Panginoon at bigay ng inspirasyon, kalakasan, sa lalo na sa mga baguhang mga pastor. Okay, so ang ating harvester homecoming. Okay, tulad ng ating pinaka-record ko na naman po, papaalala ko lang po sa inyo. Amen. Praise God. Yung ating pledge ay ating pong meron pa tayong isang buwan pa at kalahati. Amen. Para ipanalangin sa Panginoon na tayo maging kamahagi ng ating pledge sa harvester sa homecoming harvester natin sa Baclaran Church. Okay, so yun lang ang ating ilan na announcement at wala na akong nakalimutan. So bago tayo magtuloy-tuloy sa gawain ng ating Panginoon, pakinggan muna natin ang sasabihin ng ating kapatid. And then ang kanyang pagkaunawa pagdating sa pagbibigay. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa ating pong kasulatan, kung meron kayong Bible, pwede kayong makibukas Proverbs chapter 3, verse 9 sa Tagalog, Kawikaan, Kapitulo 3, Kabanata 3, sa talatang siyam. So, ganito po ang pagkasabi, para alam mo ang Panginoon na sa pamamagitan ng paghatod sa Kanya ng mga unang bunga ng inyong ani, yung first and best. So, gagamit ako ng isang illustration bago tayo lumikot ng panlalaki. Merong isang ama na binigyan niya ng pera ang kanyang maliit na anak, isang anak na babae. Sabi, binigyan niya ang kanyang anak na babae ng 200. At pagkatapos sinabi niya sa kanyang anak, bibigyan kita ng 200, yung 100 ay para sa iyo. Pero yung 100, yung isa pang 100, ay para sa Diyos. Huwag mong gagawin. So natuwa yung batang babae at habang hawak niya yung 200, yung 200 pesos, tumatakbo siya sa tindahan, nadapa siya dahil umuulan. So nung saktong pagdadapa niya, nabitawan niya yung 100, yung 100 pesos at lumipad. Pagkatapos bigla niya sinabi, ayan tuloy, Lord, nawala yung 100 mo. So, nakuha natin yung illustration. Yung batang ito, kung minsan ay malinit, tumutukoy sa atin. Or malinit, natatawa tayo kasi madalas ganito tayo. Nakaka-relate tayo. Minsan, may mga bagay tayong inihahanda, pero hindi kasama ng Lord. May mga bagay tayong inihahanda, hindi natin iniingatan niyo sa Panginoon. Ang iniingatan lang natin yung ating sarili. Ang issue dito hindi yung pera, yung 100. Ang issue dito yung parangalan mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong income, sa pamamagitan ng, ang sabi doon, verse 9, diba? Parangalan niyo ang Diyos. Nang una yung bunga, yung first and best. Yung pagbibigay, kaya nga nasabi ko, hindi lamang patungkol doon sa isang daan na ating nawala. Kundi dapat ito'y patungkol
sa mga bagay na nagbibigay parangal sa ating Panginoon, sapagkat pag nagbigay tayo sa Panginoong Diyos ng unat mabuti, hindi yun dahil sa wala lang natin sa atin, kundi meron natututo tayo una sa pera, natututo tayo mag-handle ng pera, natututo ka na magtiwala sa Diyos, maging mapagsalamatin sa Diyos, and then yung pagsunod. Sa Matthew chapter 6, sabi nga, kung nasaan yung iyong puso, for where your treasure is, there your heart will also be. Kung nasaan ang iyong kayamanan, doon rin naman dumoroon ang iyong puso. Yung iba yung puso nasa katabi. Diba? Hindi, totoo, diba? Nagkaan itong February 14 kahapon, pero dahil sa mahal natin yung tao, nagbigay tayo. Binigyan natin yung tao kahit pa sa minimum 10 piso halaga ng chocolate na, pero nagbigay ka. Bakit? Kasi mahalaga siya. So kaya ba natin ibigay, kaya ba natin ipakita na iniibig natin ng Diyos, na kaya natin parangalan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga bagay na pumapasok sa atin, yung una at pinakamabuti. So hindi ko tayo ng panlalapit, napakatagalin. Tawagan ko si Brother Phil, at sa totoo lang, kung nais nyo ng example or gusto nyo ng patunay, nandito kami. Diba? Nandito kami, si Brother Phil, si ate, si mama, nandyan kami. And then, syempre ako, tingnan nyo na lang ilabas kung ano yung nandito sa labas. Anyway, hindi ko tayo ng panlalapit o ano tayo, pang natin. God, wala kayo Diyos o God, ang pagsama mo, Panginoon God, sa mga anak mong walang sawa na bibigay sa sumusuporta, sa iyong gawain Diyos, pagpalain sila, gayahin sila God, mga hawak, o God, mga gawang kamay na, Panginoon God, ay gayahin mo Diyos na pagpapagawa. Sama ka lang sa pangalan ng Diyos. Amen. Okay. I will deliver. Praise the Lord. Amen. Praise God. Salamat sa mga manonood ko. Bill, i-play mo nga yung isang video na Excuse me, pwede pakiraan na. Okay. Kuya, pakiraan na. Hey! Oh, good morning po. Good morning, Mr. Fortuno. Ay, yes po. Dr. Arden. Ay, hello po. How can I help you today? Magpapaano po sana, magpapa-recovery po ako. Ano pong sinabi? Ito pong palad ko. Sige, yung palad niyo po. Ah. Yung pong Palad ko, palad ko. Okay, at tanong ko lang po, Mr. Fortuno, kasi karamihan po ng mga pasyente natin dito, ang
you give, yung kalimita po. Pero kahit po sino yung parito, yung Ano ba palad ko? Dalawang palad ko. Narinig niyo na ba yung yung kasabihan na ang kapalaran ng tao nakaguhit na sa palad? Oo, kasi ako, pinanganak pa lang malas na. Ang dami na kamalasan ang nangyayari sa buhay ko. Kaya naniniwala ako na baka nag-a-apply sa akin yun eh. Nakaguhit na sa palad. Baka literal na yung kamalasan ko nandito sa palad ko eh. Kaya gusto ko iparikoke, itong buhay ng palad ko. Gusto ko maiba. Oo, para maiba naman yung magkaswerte naman ako sa buhay, hindi ko para sa nangyayari sa akin. Ganun mo ba? Oo. Well, alam niyo po dito sa clinic namin, no, nagbibigay po kami ng advice sa mga patients namin. Okay. Pero sa mula, syempre, yung gusto po ng patient, Ay, ako, buti na banding yan, salamat po. Kasi ang gusto ko sana mangyari, ngayon na gawin yung operation. today, Ngayon na mismo. Kasi gusto ko lang matapos yung kamalasan ko, gusto ko lang mabago yung buhay ng palad ko, para swerte na ako. Ginawa ko lang lahat, nag-fasting na ako overnight, tapos walang intake na kaya ng pagkain, inumin, wala. water, Wala, ready na lang ako. minister, or good. Kung ngayon sana, immediately. Dalan po natin na schedule po. Sige po, please, no? It's your lucky day talaga. This day is for you, Mr. Marco. Wala akong gagawin ka din. Wala akong nakaschedule na anything. Sige, do the procedure. Ay, okay. Sige po, simulan natin. Ay, paano? Naramdaman ko kung sisimula na sila. Okay, just get comfortable here. Waiver that na ako. Sige po, so. Okay. Okay na po. So, Basta Mr. Fortuna, after 2 weeks, balik na po kayo dito para matanggal natin yung bandages. Huwag niyo lang po kalimutan na inumin yung mga gamot na ibigay ko para walang infection. okay, sige. Dahil yun, nararamdaman ko talaga. Magsisimula na yung swerte sa buhay ko. Salamat po. Sige, ay, thank you, thank you. Thank you. Salamat. Ay, sir, masaya! Uy! Tinatawa ko lang kayo, para hindi mo kayo maging seryoso ng gusto. Amen. Kasi, aminin man natin at sa hindi, marami pa rin mga tao ngayon, sila yung umaasa na ang kanilang future ay nakaguhit sa kanilang bayan. Kaya nang makita ko yung maamak, gobyerno may saka, hindi ko kami yun na, halimbawa, sino nakakatanan mo? Tulad na nitong kalat ko nito, guhit ng kalat ng mga mungguloy. Ito yung putol, yung diretsyo daw dito. Sabi nila, matatalino daw yung kanon. Pero hindi po totoo yun. Sabi po kaya, alam niyo po, kaya meron pong mga lumayaman ng mga fortune teller kasi mayroon pong naniniwala sa kanila. Pero ang realidad po, pag-aaralan natin sa Bible, kung saan natin, kung anong bahagi ng katawan natin ang magdadala ng kapalaran sa atin. Kung anong bahagi ng ating katawan ang nagpapakita ng ating destiny. Okay, so makipas kayo sa akin sa aklat ng Romans chapter 10, napakasimpleng talata, kapitulo sa Bible. Romans chapter 10 verse 8 to 10. Ganitong patakasabi ng salita ng Panginoon. Datapwat ano ang sinasabi nito, ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig, at sa iyong puso. Tandaan niyo na,
Dapat ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyong bibig, at sa iyong puso. Sa makatwid bagay, ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral. Sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka, sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa katutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Ulihin ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Dakila at tapat na Diyos ang natin yung isamahan mo ang iyong salita. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong salita, ipinagkaloob mo sa iyong lingkod. I-bless mo po ito, Panginoon, magpaunawa at magbigay ng hamon sa puso namin, dakilang Diyos, at magbigay din ng kalayaan. Dahil marami pong salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. So nice kung mangusap sa paksang life of our lives. Buhay mula sa ating mga langit. Wala dito. Hindi totoo yan. Narito sa lagi natin. At itong lagi natin na nagpapakita ng destinasyon natin. Kung anong lumalabas sa bibig mo, yan ang destiny mo. Yan ang dapat natin maunawaan. Una, nais mo bigyan ng pansin, dalawa lang naman ito. Find your life in your reach. Hanapin mo ang iyong buhay sa iyong mga labi. Kaya huwag kang magsasalita ng mga negative. Isa sa narinig ko, nabanggit ko na ito dito, nasabi ni Bruce Lee, sino ang kilala ni Bruce Lee? Sabi na huwag kayong magsasalita ng negatibo sa inyong bibig kahit ito ay isang joke lamang, sapagkat ito ay mayroong kapangyarihan. Kaya sinabi ng, kaya nga doon sinasabi doon daw inuwan yung salitang spell. Yung spell, ibig sabihin na parang panggayuma. Kaya sabi na, huwag dahil ito ang magpapatakbo ng iyong buhay. Ngayon pala naalala, hindi ko na ano kanina, kaya hindi ko na ilagay dito yung kapuhan na sinabi niya. Find your life in your reach. Hanapin mo ang iyong buhay sa iyong mga labi. Paano ang labi ay magsasalita ng buhay? Dahil kasi kalimitan, nang lumalabas sa labi natin ay pawang nakamamatay. Di ba? Magkasalubong na yung dalawang magkaibigan. Anong usapan? Ay, tingnan mo. Kailan ba pag nakita namin ka? Ay, beauty. Na mo. Di ba? Ganun ang tao. Magpupumustahan lang yun. Nilalagyan mo na ng sumpa yung inyong pagmimit. Ang sabi ng kaya tanong nga, paano ang labi magsasalita ng buhay? Ang taong walang pananampalataya, ang labi ay nagsasalita ng kamatayan. Kaya ano sabi mo natin teksto? Kung ipapahayag mo ng iyong labi na si Jesus ay buhay at sasampalataya ka ng muli siyang pinuhay, maliligtas ka. Destiny yun, pinasabi niyo. Kaya paano ang labi magsasalita ng buhay? Ang taong walang pananampalataya, ang labi ay nagsasalita ng kamatayan. Nakikita natin ito minsan sa mga magulang. Anong sinasabi ng magulang sa kanilang anak? Napakabugong bata ba? Ano yan? Di ba ano ito? Aso! Tatatulid ka lang, hindi mo pa mabasa, napakabugong mo? Hindi natin alam. Kamatayan ang binibitawan natin sa bata. Kaya darating sa isipan ng bata, uugit sa puso niya, siya ay mahina ang pag-unawa. Ano ibig sabihin? Ano sabi ng Proverbs chapter 18 verse 21? Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. Napakalinaw. Proverbs 18:21. Doon yung makikita yan.
kamatayan at buhay na sa kapangyarihan ng dila at ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang buhay. Proverbs 18:20, ang tiyan ng tao ay mabubusog ng bunga ng kanyang bibig. Sa bunga ng kanyang mga labi, masisiyahan siya. Ibig sabihin kung ano yung lumalabas sa bibig niya, siyang makikinabang. Yun ang mangyayari sa buhay niya. Proverbs chapter 18 verse 7, ang bibig ng mangmang ay kanyang kapahamakan at ang kanyang mga labi ay silo ng kanyang alwa. Mas kapalipanwala yan kaysa doon sa pinanuod natin. Pinakita ko lang yan sa inyo dahil yan ang kumitiral sa daigdig ng ating ginagalawan. So, paano ang labi magbibigay ng buhay sa isang tao? Una, kailangan mong sumampalataya. Yun ang sabi ng ating teksto. Kailangan mong sumampalataya. Maliban ang puso ay sumampalataya, ay ang bibig ay hindi maglalabas ng buhay. Ano nyo ba yun? Maliban ang puso'y sumampalataya, ang bibig ay hindi maglalabas ng buhay, kundi sumpa. Kaya napakahalaga na isang tao'y sumampalataya. At paano ang tao sasampalataya? Ang sabi ng Roma 10:17, ang pananampalataya ng gagaling sa pakikinig. Yun ang dapat natin maunawaan. Kaya napakahalaga. Dahil dito natin pinag-uusapan ang ating destiny at ang ating buhay. E ulitin ko, ang tao malibang sumampalataya, hindi maglalabas ng buhay ng ating mga labi. Kaya ang buhay ay nasa pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ay lumalabas sa bibig at nagiging buhay ng isang tao. Kaya ang bata, hindi talaga kung bibigyan natin ng pansin, ang bata hindi talaga pwedeng bautismo at binyagan. Dahil ang bata hindi pa pwedeng sumampalataya. Kaya nang si Jesus ay bautismuhan, o sa panahon natin ngayon, tinatawag na binyagan, ang edad ni Jesus ay 30 years old. At tayo pa ni Juan Bautista na siya'y bautismuhan. Ang katwiran ni Juan Bautista, ako ang dapat mong bautismuhan. Tapos ikaw pupunta rito para bautismuhan ko. Ano sabi ng Marcos sa chapter 16 hanggang 19 o 17, ano sabi doon? Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kailangan sumampalataya ang mga. Ang tanong ko, ang bata ba marunong na sumampalataya? Ang pananampalataya ay inilalabas sa bibig. So, paano magsasalita ang isang bata? Paano sasampalataya ang isang bata ay hindi pa siya marunong magsalita? Nakuha niyo ba ibig ko sabihin? Kaya nga, ang bata hindi talaga pwedeng bautismo at pinyagan dahil ang bata hindi pa pwedeng sumampalataya at lalo hindi pa pwedeng magsalita mula sa kanyang bibig. Pero pinag-istan natin na ang bata ay kailangang pinyagan dahil pag namatay daw ang bata hindi na pinyagan ay magiging tiyana. Sino na naniniwala doon? Wala sa binyag ang destiny ng tao. Ito hindi nauunawaan. Kaya kung hindi ka nagbabasa, ililigaw ka ng mga maling katuruan. Ibig sabihin yung binyagan, ang magbibigay ng destiny, ang magpapakita ng handungan ng isang tao pag hindi ka nabinyagan, pag namatay ang bata, aksidente namatay, hindi nabinyagan, magiging tiyana. Sa ating gabi. Ganun ba yun? Ang destinasyon ng tao, makikita natin sa pinag-aaralan natin, ay ipinapakita ng mga bagay na lumalabas sa kanyang bibig. Ito ang itinuturo na salita ng Panginoon. Ang laman ng ating puso ay naipapakita ng ating bibig. Tandaan niyo yan. Ang laman ng ating puso ay naipapakita ng ating bibig. Tama po ba? Kahit panay ang paramdam mo sa isang babae kung hindi naman ipinapahayag ng iyong labi, hindi malalaman ng babae ang nilalaman ng puso. Kaya ano sabi ng teksto natin, kung ipapahayag mo ng iyong labi
at sasampalataya ka na si Jesus ay tinuray ng muli mula sa mga patay, maliligtas ka. That is destiny. Ang labi ang nagpapakita ng destinasyon ng tao. Ang puso ng tao hindi pwedeng makita ng isang tao. Maliban na lang ng mga doktor, sana nasa yan. Pero kahit makita ng mga doktor ang aktwal na imahe ng puso, hindi pa rin niya makikita ang nilalaman ng puso ng tao. Pero, pwede mo makita ang laman nito sa pamamagitan ng ang laman ng puso sa pamamagitan ng mga bagay na lumalabas sa bibig. Matthew chapter 15 verse 18 to 19. Datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso ng gagaling. At siyang nakakahawa sa tao. Sapagkat sa puso ng gagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapin, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumuso. Nakikita daw ang laman ng puso ng isang tao sa pamamagitan ng mga bagay na lumalabas sa kanyang bibig. Ito yung sabi ng salita ng Panginoon. Isa pang bagay, ang kapasyahan ng isang tao o kaya ay pagpili o pagkatami ay naisasagawa sa pamamagitan ng lahat. Nagpapasya ka. Hindi makikita ang kapasyahan mo kung hindi lalabas sa langit. Amen po ba? Tama ba? Dahil ang bibig ang magsasabi ng mga gusto natin at mga bagay na ayaw natin. Yun ang sabi ng salita ng Panginoon. Tingnan natin ang Isaiah chapter 7 verse 15. Isaiah chapter 7 verse 15 to 16. Siya'y kakain ng mantikilya at pulot pagka siya'y natutong tumanggi sa kasamaan at pumili ng mabuti. 16. Sapagkat bago maalaman ng bata na tumanggi sa kasamaan at pumili ng mabuti, papabayaan ng lupain ng 2 haring iyong pinayayamitan. Kaya bago daw maitahayag ng isang bata ang kanyang pagpili ng mabuti at ng masama, kailangan matuto muna siya magsalita. Yan ang imposible talaga ng bagay maligtas. Ibinyagan mo lang ang sasabihin mo, now you are a Christian. Hindi nagsasalita yung bata, hindi nagpahayag yung bata kung gusto niya yung ginagawa ng magulang niya. Ang nagpasya yung magulang niya. Nakuha niyo ba yung ibig ko sabihin? Walang destinasyon na mapapasa tayo doon. Pang-apat, ang future o destiny ng isang tao ay nakikita sa mga bagay na lumalabas sa ating mga labi. Ang ating hinaharap at ang ating destiny makikita sa mga bagay na lumalabas sa ating mga labi. Ang mabuting halimbawa dito ay ang lalaking kasabay ni Jesus na ipako sa krus. Nung si Kristo ipako sa krus, may 2 salarin nakasabay siya. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Pinangalanan ng simbahan si Dimas at si Istas. Pero yung isa, ang sabi ganito. At sinabi niya, yung isa kasi inalipusta ang ating Panginoon. Kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ang sarili mo, itamay mo na rin kami. Sarcastic yun, mapanguyam. Pero sinuway siya ng kanyang kakosa, dahil pare silang bilangguwi. Kasama sila sa bilangguan. Ganito sinabi nung isang salarin. At sinabi niya, pagkatapos sa watain ng kanyang kasama, ay sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Anong sabi doon? Jesus, sabi niya rito, and he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Destiny ang pinangungusap niya. At sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa iyo ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Bakit niya nasabi yun? Jesus, alalahanin mo. Siya isang taong tulisan, mamamatay tao. Wala siyang kinikilalang reliyon. At wala siyang reliyon. Kaya nga sinabi lang ko, dahil sa kanyang kasalanan na pagpatay at pagbibigayan ng paggawa ng krimen lang ng
ang puso niya ay sumampalataya, lumabas sa kanyang labi ang kanyang destiny. Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ito ang nagsasabi ng destiny natin. Nang nagaling dito sa puso natin. Panglima, pinakikinggan ng Diyos ang mga bagay na lumalabas sa ating mga labi. Pinakikinggan ng Diyos yan. Dahil dyan ibinabase ng Panginoon kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyo. Tingnan nyo ito. Ginawa ko ng memory verse ito. Number chapter 14 verse 28. Ginawa ko ng memory verse ito. Ito ang sabi, Number chapter 14 verse 28. Sabihin mo sa kanila, ang kausap dito ng Panginoon ni si Moises, ang tinutukoy niya yung Israelita, ang bansang Israel. Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Tunay na kung paano ang sinasalita ninyo sa aking pakinig, ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Kung narito ang destiny natin, kung ano inilalabas mo sa bibig mo, yun ang destiny mo. Kaya pag lumalabas ay hirap ng buhay. Woo! Sawa ng buhay. Ayaw na! Gawin na ako! Ayaw na sa iyo. Ano sabi ng Panginoon? Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Tunay na kung paano ang sinasalita ninyo sa aking pakinig, ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Kaya ang bawat salita na lumalabas sa ating mga labi ay buhay para sa atin. Yan ang dapat natin maunawaan. Pang-anim, kaya ingatan mo ang iyong puso sapagkat dinadaluyan ng buhay. Dahil kung hindi mo iingatan ang puso mo, maglalabas ng masama ang labi mo. Proverbs chapter 4, verse 23 to 24. Ingatan mo, Proverbs, Kawikaan chapter 4, verse 23 to 24. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Ihiwalay mo sa iyo ang masamang bibig at ang maswail na labi ay ilayo mo sa iyo. Ano daw mag-iingatan ng iyong labi, ng iyong puso? Ingatan mo, lumayo ka daw sa maswail na labi. Ito sabi dito. Kaya yun ang isang bahagi ng pag-iingat. So yun dapat natin maunawaan. Pangalawa, dito ako magtatapos, pag-usapan naman natin ang isa pang lagusan ng puso. Pinakita sa atin ang isang lagusan ng puso. At tulad na sinabi ko na kilala naman ng puso natin ang makita natin. Dahil kung ano yung laman ng puso natin, pinapahayag ko nito. Pag-usapan naman natin ang isa pang lagusan ng puso. Keep your eyes on the source of life. Ingatan, iputok mo ang iyong mata sa pinagmumulan ng buhay. Dapat iputok mo. Kasi masalimuot ang buhay ng isang tao na hindi nakatutok ang kanyang mata. Kasi ang mata, hindi lang ang labi, ang mata ay isa pa rin labusan ng puso ng isang tao. Ang isa pang patunay na ng kalagahan na lumalabas sa ating mga labi ay makikita natin o na mga bagay na lumalabas sa ating mga puso ay makikita natin sa Matthew chapter 14. Ito'y kasaysayan. Ibigyan ko lang kayo ng kaunting insight doon sa kung paano nangyari si Jesus ay nagpag-iwan sa dalampasigan pagkatapos na siya maghimala sa 5 tinapay at 2 isda. Inutusan ng Panginoon na kayo magnaon ng maglayag sa ibang kabayog na sa kabilang ibayog. Yan ang sabi doon. At sa kanilang paglalayag, habang sila'y nasa gitna ng laot ng karagatan, nagkaroon ng malakas na unos. Nagkaroon ng malakas na bagyo. At ang sabi,
nalakas na hangin. At ang sabi nito, na natakutan, natakot ang mga taong dagat. Ito sinadala sa Pedro at sina Juan. Mga dalumasa sila sa dagat ay mga malakaya sila ng mga isla. Pero natakot sila. Kaya sabi nila, hindi karaniwang bagyo yung dumating. At ang sabi roon, habang nasa kalagitnaan sila ng ganong sitwasyon, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ng tubig. At inakala nilang multo sa takot nila. Takot na sila eh. Isip nila, mamamatay na sila. Tapos nakakita pa sila ng hindi karaniwan. Takot na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Basahin natin. Matthew chapter 14, verse 27 to 29. Datapot pag dati nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong manatakot. At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay papalayanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, halika, at lumunsad si Pedro sa daog at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Ito ay nagpapakita pa rin na ang bawat salita na lumalabas sa ating mga labi ay ating destinasyon. Dahil ipinakita ni Jesus na ang bawat lumalabas sa ating mga bibig ay magaganap sa atin. Lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig dahil iyon ang lumabas sa kanyang bibig. At kaya ang sabi ng Bible, siya lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig. Pag-usapan natin ngayon ang mata. Nang makita ni Pedro ang malalaking alon at malakas na hangin, naalis ang paningin niya sa Panginoon at siya lumubog sa tubig. Nang nakakadalawa at lumakbang siya o marahil 4, napansin niya, ang lakas ng hangin, ang lakas ng alon. Bakit? Dahil inalis niya ang kanyang paningin sa Panginoon. Kaya ang nakita niya yung nangyayari sa paligid. At dahil doon, lumubog siya sa tubig. Kaya kung ang labi ng tao ay labasan ng pananampalataya ng isang tao, ang mga mata naman ay daanan ng takot at pag-aalinlangan ng isang tao. Yan ang dapat natin maunawaan. Ang mata ay daanan ng pag-aalinlangan at takot ng isang tao. Ang mata ay konektado pa rin sa puso ng isang tao. Kaya katabi ito sa aklat ng Kawikaan chapter 4 verse 23, yung binasa natin kanina, ingatan mo ang iyong puso sapagkat dinadaluyan ng buhay. Kaya konektado talaga ang puso sa ang labi sa puso ng tao. Pero makikita natin dito na maging ang mata ay konektado rin sa puso. Ito yung sabi, itataas mo lang. Proverbs chapter 4 verse 20. Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Huwag manahiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso. Pero diba, konektado rin ang mata sa ating puso. Kaya sabi ng Panginoon, makinig ka sa aking mga salita, ipiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi, huwag mga iwalay sa iyong mga mata, ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso, sapagkat buhay sa nakakasumpong at kagalingan sa buo nilang katawan, sa sinabi yung ingatan mo ang iyong puso na mumisikap sapagkat tinatalunan ng buhay. Dahil ang takot ng puso ay nagsisimula sa iyong nakikita. Doon ka nag-aalinlangan. Doon ka inaatake ng kaaway sa iyong mga mata. Kung saan nakatingin ang iyong mata, ay iyon ang iyong buhay. Iyon ang iyong buhay kung saan nakatingin ang iyong mga mata. Kaya saan ka lagi nakatingin? Lagi ka bang nakatingin sa mga bagay na iyong kinatatakutan? Alam nyo kung bakit nagawang lumakad ni Pedro sa tubig dahil napayapa ang puso niya nang marinig niya ang tinig ng Panginoon. Ito yung sinabi ng Panginoon na dapat pag dati nagsalita sa kanila si Jesus,
na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong matakot. At dahil dito, napayapa ang puso ng mga alagad. At dahil din doon ay sinabi ni Pedro ang isang bagay na lumabas sa kanyang labi, Panginoon, kung ikaw yan, lalapit ako sa iyo. At nang sabi ng Panginoon, halika. Naglalo na panatag si Pedro, sabihin ng Panginoon, halika. Kaya ang magpapanatag sa buhay ng isang tao, Word of God. Halika at lumapas si Pedro sa tubig. Ang nakakalungkot, inalis niya ang kanyang mga mata sa Panginoon. Yan ang isa nakakalungkot. Kaya nga, sinabi ko, hindi ko sinasabi, i-focus niyo ang inyong mga mata sa Panginoon at lalabas ang laman ng puso niyo sa inyong mga labi. Kung saan nakapokus ang mata mo, yun ang lalabas na labi mo. Nakatingin ka sa isang babae, ang ganda mo sister. Diba? Dahil mo ba nakatingin? Kaya nga sabi ko na, huwag mo nang subukan. Kung ano mo saan ka natingin, tumingin ka na lang sa Panginoon. Huwag mo nang subukan yung mahaba ang buhok, o kung anong itsura mo, ang kulot ng buhok mo, ang nakatirintas ang buhok mo. Huwag mo nang subukan yung ganun. Mag-focus ka sa sarili mo kung saan ka tinawag ng Panginoon. Hindi mo na kailangan matikman yung mga bagay na tayo. Bakit kailangan mo pa matikman? Kaya nga sabi ko, ang nakakalungkot, inalis niya ang kanyang mata sa Panginoon, hindi siya nag-focus. Kaya sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, ganito sabi, 2 Corinto chapter 4 verse 18, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi na nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi na nakikita ay walang hanggan. Magsitingin daw kayo sa mga bagay na hindi nakikita ng mata. Kung kailan, hindi natin nakikita si Jesus. Kaya sabi ng Panginoon, magsitingin kayo, sabi ni Pablo, sa mga bagay na hindi na nakikita. Dahil lahat ng nakikita ng tao ay temporal. Yun ang sabi ng Panginoon, basahin ninyo maigi. Kapag ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, temporal, sa madaling salita. Datapwat ang mga bagay na hindi na nakikita ay walang hanggan. Colossus sa chapter 3 verse 1 hanggang 2. Kung kayo ay muling binuhay na kalakip ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Ibig sabihin, tumingin kayo sa mga bagay na nasa itaas. Na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Kung daw tayo, ilagak natin ang ating pag-iisip. Sa mapapababawin mo pa yung ilagak ninyo, ituloy ninyo ang inyong mga mata sa mga bagay na nasa itaas. Dahil sa mga bagay na narito sa ibabaw ng lupa, paghihinain na ng puso mo. Kaya ang lalabas sa bibig mo ay pawang hindi magaganda. Hirap ng buhay na ito. Ingatan mo. Kaya nga, hindi na akong taksahin, hanapin mo ang buhay mo sa iyong mga labi. Dahil narito ang ating buhay. Romans chapter 8 verse 24 to 25, sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa, dapat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya sino na ang umaasa sa nakikita? Verse 25, dapat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo, hinihintay natin may pagtiis. Amen. Ang sabi ng Bible ang magtiis hanggang sa wakas, siya lang ang maliligtas. Hebreo 11:1, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Na ang mga mata at labi ni Pedro ay nagkaisa. Anong sinabi niya? Ang mata niya ay nakatingin sa Panginoon, nakapuko sa Panginoon. Panginoon, kung ikaw yan,
Lalapit ako sa iyo. Kaya, pansinin ninyo, na nga mga mata at labi ni Pedro nagkakaisa, naganap ang isang bagay na mahirap mangyari sa buhay ng isang tao. Lumakan siya sa ibabaw ng tubig. Kung gagawin mo yan, makakaranas ka ng himala. Magsasalita ang labi mo ng destinasyon mo. Dahil yun ang nakikita ng mata mo, tumatagos sa puso mo, inilalabas ng labi mo. Amen. Buhay sa ating mga labi. Iyuko natin ang ating mga ulo ng usap o sa isang simple kayak na pangungusap. Buhay sa ating mga labi. Find your light in your reach. Amen. Hanapin mo. Paano nga magsasalita ng mabuti ang iyong labi? Kailangan matuto ang sumampalataya. At paano ka sasampalataya kung hindi ka nakikinig? Kung hindi ka magkakaw ng panahon sa pakikinig. Habang tayo humihilig ng isang awitin, praise the name of Jesus. Hallelujah. Kaya natin ang ating Panginoon ay lahat ay magsitayo. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Alam niyo, lalo na sa mga mag-asawa, sa relasyon ng ama sa anak, napakasakit makarinig ka mula sa asawa mo o mula sa anak mo ng isang negatibong salita. Dahil pag narinig mo yun, ibig sabihin yun ang nilalaman ng puso mo. Nakakasugat yun. Danas ko yan dahil ilang beses na ako nakarinig na hindi maganda sa aking mga anak. Ayun yung dapat natin maunawaan. Kaya sa ating paglilingkod sa Panginoon, ang ating buhay ay nasa ating labi. Ipinapakita ng ating labi ang ating pupuntahan. Kaya kung babalikan mo ang kasaysayan sa aklat ng Job, si Job ay isang lalaking mayaman na may takot sa Diyos, pero makikita natin, tinutokso siya ni Satanas na ano. Kaya binigyan siya ng napakaraming sugat mula ulo hanggang talampakan dahil ang gusto ni Satanas magsalita siya ng laban sa Diyos. Ang totoo nun, kaya sabi nga ng kanyang asawa, mananatili ka pa ba tapat sa Diyos? Sumpain mo ang Diyos at mamamatay ka na. Pero ano sabi doon? Iminatan ni Job ang kanyang labi sa gitna ng hindi ng magandang katayuan sa buhay. Sa gitna ng kanyang kahirapan, kalipos siya ng sugat, pero ano sinabi na ikaw ay nagsasalita ng isang salita ng isang pangmang na babae. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa Panginoon at hindi tayo tatanggap ng masama? Kaya ang sabi noon, sa lahat ng
Ang bagay na dinanas ni Job, hindi siya nagkasala. Dahil tiningatan niya ang labi niya. Dahil ang labi niya, alam niya, yun ang destinasyon niya. Nasa oras na ito, kaya ako sinasabi ito, narito sa labi natin. Kaya sabi ng Panginoon, malapit ang iyong puso sa iyong bibig. At kung ipapahayag mo na si Jesus at sasampalataya ka sa iyong puso na siya'y pinuhay ng muli sa mga matay, magliligtas ka. That is destiny. Kaya sa oras na ito, napapakasakali ako sa online, hindi mo pa nakikilala ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Huwag kang umasa na magsasalita na may lalabas na mabuti sa bibig. Karamihan ng tao, walang pananampalataya sa Diyos at walang pagkakilala sa Diyos, marurumi ang lumalabas sa kanilang bibig. Mga pananayaw, mga paskos, mga videos, yan ang lumalabas sa bibig ng isang tao, walang pananampalataya. Mga negative, panlalait, pang-aalipusta, ako wala kang narating. Kasi ang hinga mo sa diskarte. Diba? Kanya na naririnig. Kaya ang isang tao kailangan magsimulang sumampalataya sa Panginoon. At ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, lalabas sa iyong labi ang laman ng puso mo, bunga ng pananampalataya mo. At iyon ang iyong destinasyon. Kaya sa oras nito, ang dapat mong gawin sa mga nasa online, tanggapin mo si Jesus. Bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay. Kaya kung ikaw yan, inaamin mo, kailangan mo si Jesus, sumunod ka sa panalangin ito. Tuloy mo ang panalangin ito, hindi mo sa iyong panalangin. Panginoon, inaamin ko po na ang binagkasalan. At dahil sa kasalanan ko, sa hindi ko paniniwala at pagsampalataya, ang labi ko'y punong-puno ng karumihan. At ipinakikita ng labi ko ang aking ahangtunan. Kahadulan. Kaya sa oras nito, Panginoon, nagpasya ako, napatawarin mo ako, humingin ng tawad sa iyo, at inisip mo ako sa lahat ng aking karumihan. Nagpasya ako, nag-usap, tanggapin ka bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking Diyos. At buksan ang aking puso, anyayahan kang pumasok at maghari sa aking buhay. Sa pinakasentro ng buhay, Lord, isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Upang sa iyong muling pagbabalik, makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Sa oras na ito, amen, pag-usap ko ang altar sa bawat isa sa atin. Amen. Mang-usap ka, dahil ang lalabas sa iyong labi sa oras na ito sa harapan ng Panginoon, yun ang magiging buhay mo. Praise God. Mang-usap ka ng bunga ng pananampalataya, bunga ng pagsisisi, bunga ng pagtatalaga ng buhay sa harapan ng Panginoon dahil yan ang destinasyon mo. Lalakaran mo ang mga bagay na hindi kaya lakaran ng ordinaryong tao. Lalampasan mo at mapapanibabawan mo ang mga bagay na napakahirap na sitwasyon sa buhay ng tao. Dahil lumalabas sa bibig mo ay ang pagtitiwala at pagmamahal para ng palataya sa ating Panginoon. Lord of God, mangusap ka sa iyong mga anak, tulungan mo mga kabataan ito ng ilang Diyos. Na pagpalain mo po sila. Na pagyamanin mo ang labi nila sa mga bagay na may pinalaman sa iyo. Lord, mangusap ka sa kanilang puso. Mangusap ka sa kanilang buhay, God. Lord, tulungan mo ang kanilang puso, God. O tulungan mo po sila. God, ang mga bagay na hindi ko kayang gawin, ikaw ang gumawa. Lord, O God, hindi ko po Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, O God, ang iyong anak na ito
Patuloy mo siyang buksan ang puso niya at tanggalin ang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. God, mag-usap ka sa anak mo. God, bigyan mo siya ng iba yung pagkaunawa at pananampalataya sa iyong salita. Lord, oh God, marami kong salamat sa iyong kabutihan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong anak. Palaguin mo siya sa pananampalataya at ilagay mo siya sa dapat niyang kalagyan, sa pinakasentro ng plano mo sa buhay niya. Lord, oh God, salamat po, Panginoon, dahil nakakito ngayon. Lord, awitan natin ang Panginoon. Hallelujah. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Yes, amen. Isa pa, my Jesus. My Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have in you. Isa pa po. God, ang mga bagay na hindi mo kayang ipangusap, ikaw ang mangusap sa puso ng iyong mga anak. God, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa iyong biyaya, O God, o sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God.